Hello mga kaibigan ko sa Philippines. This is our daily bread meditation para sa ating lahat. Isang bagay na kailangan. Biblia ay Lucas Kabanata 10 talata 38 hanggang 42. Nagpatuloy si Jesus sa mga tagasunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. Isang babae noon na ang pangalan ay Marta. Malugod niya tinanggap sina Jesus sa kanyang tahanan. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa panan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Pero si Marta at abalang-abala sa pagkakanta niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, balewala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan at kapatid ko at hinahayaan ako ang gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Pero sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka magpalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang binili ni Maria. Mas mabuti ito at wala makakakuha nito sa kanya. Nanguna ako sa isang retreat. Daging tema namin sina Maria at Marta, mga kapatid ni Lazarus na minahal ni Jesus. Nasa malayong lugar kami noon, malapit sa baybaying dagat. Dahil sa lakas ng niebe, hindi kami makauwi. Sabi ng ilang kalako, pwedeng namin gamitin ang karagdagang araw para makasanay umupo sa paanan ni Jesus tulad ni Maria. Gusto nilang gawin ang isang bagay na kailangan at piniling maging malapit kay Jesus at magtutumura sa Kanya. Ito ang buong pag-ibig na sinabi ni Jesus na dapat gawin ni Marta. Hindi alam ni Marta na bibisita sa kanilang sina Jesus ang mga kaibigan niya. Naghahabol siya sa oras. Kaya maintindihan natin kung bakit aburido si Marta kay Maria na hindi tumulong sa pagkakanta. Pero nawala ang tuon ni Marta sa tunay ng mahalaga. Ang tumagamura kay Jesus habang nagtututo sa kanya. Hindi sinita ni Jesus si Marta dahil sa kagustuhan niyang magsilbi. Sa halip, pinaalalahanan niya si Marta dahil nakaligtaan nito ang pinakamahalaga. Sa tuwing magiging buknutin tayo dahil sa mga pagkabala sa atin o sa dami ng gusto natin gawin, tumigil muna tayo. Ipaalala natin sa sarili natin kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Habang nakaupo tayo sa panan ni Jesus, hiniling natin punuin niya tayo ng pag-ibig at buhay niya. Magalak tayo at iniibig niya tayo at tinuturing niya bilang mga disipulo. Manalangin tayo. Salamat po Jesus na nais mo akong turuan. Tulungan mo po akong huwag magambala ng mga kawain at ituon ang sarili ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang binabalikan mo ang iyong araw ay pagnilayan ay tanong na ito. Ano ang nakakahadlang para ituon mo ang sarili mo kay Jesus at tanggapin ang nais niyang ipakaloob sa inyo? Pangalawa, paano ka pwedeng umupo sa pahanan niya ngayon? Bye-bye.